Si Jose Rizal, isang pangalang kasing kahulugan ng pagka-Pilipino. Siya ay isang pambansang bayani, simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa bawat henerasyon. Inialay ni Rizal ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para sa kalayaan at katarungan. Ginamit niya ang kanyang talino, malasakit at makapangyarihang mga salita upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Ang kwento ng buhay ni Rizal ay patunay sa kapangyarihan ng paniniwala ng isang tao. Pinatunayan niya na kahit sa harap ng pang-aapi, may magagawa ang isa. Ang kanyang mga sinulat ang nagpasiklab ng isang revolusyon at ang kanyang sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang pamana ni Rizal ay malalim na nakaukit sa puso ng Pilipinas. Si Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay isinilang noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapito sa 11 anak ng isang mayamang pamilya. Sa murang edad, nagpakita na si Rizal ng pambihirang talino at uhaw sa kaalaman. Napakahusay niya sa kanyang pag-aaral at may likas na talento sa wika. Malaki ang naging papel ng kanyang ina, si Teodora Alonso, sa kanyang edukasyon. Nakita niya ang potensyal ni Rizal at inalagaan ang pagmamahal nito sa pag-aaral. Kahit bata pa, mahilig na si Rizal sa panitikan, pagsusulat ng mga tula at maikling kwento. Ang kanyang mga unang gawa ay nagpapakita ng kanyang sensitibo at kamalayan sa mga kawalang katarungan sa paligid niya. Nagsimula ang formal na edukasyon ni Rizal sa Calamba at nagpatuloy sa Biñan, Laguna. Pagkatapos, lumipat siya sa Maynila para mag-aral ng mas mataas. Pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan siya ay nag-excel sa kanyang pag-aaral at nagtapos ng may karangalan. Pagkatapos, nag-aral siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas habang kumukuha rin ng kurso sa pagsusukat ng lupa sa Ateneo. Ang edukasyon ni Rizal ay hindi lamang nakakulong sa silid-aralan. Isa siyang masigasig na tagamasid ng lipunan at ginamit niya ang kanyang mga karanasan para pagyamanin ang kanyang pagsusulat at pagtataguyod. Naniniwala si Rizal sa kapangyarihan ng panulat. Ginamit niya ang pagsusulat bilang sandata upang ilantad ang mga pang-abuso ng mga Espanyol. Ang kanyang dalawang pinakatanyag na nobela, ang Noli Me Tangere o Huwag Mo Akong Salingin at El Filibusterismo o Ang Paghahari ng Kasakiman, ay naging mitsa ng pagbabago. Ang Noli Me Tangere na inilathala noong 1887 ay naglantad sa katiwalian at pang-abuso ng mga prailing Espanyol. Ang El Filibusterismo na inilathala noong 1891 ay nagpakita ng mas revolusyonaryong mensahe na nagtataguyod ng pagbabago sa pamamagitan ng pag-aalsa. Ang mga nobelang ito ay nagpasiklab ng kontrobersya at nagpamulat sa diwa ng mga Pilipino. Dahil sa kanyang mga sinulat, naging target si Rizal ng mga awtoridad ng Espanya. Ipinagbawal ang kanyang mga nobela at patuloy siyang binabantayan. Noong 1888, napilitan siyang magpatapon sa Europa. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang laban para sa kalayaan mula sa malayo. Sumulat siya ng mga artikulo at sanaysay para sa iba't ibang publikasyon na kinukondena ang pang-aapi sa Pilipinas. Ang pagpapatapon kay Rizal ay lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon na ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Inorganisa niya ang mga komunidad ng Pilipino sa ibang bansa at ginamit ang kanyang plataporma upang itaas ang kamalayan tungkol sa sitwasyon sa kanyang tinubuang bayan. Habang isinusulong ni Rizal ang mapayapang reforma, ang kanyang mga sinulat ay hindi sinasadyang nagbigay inspirasyon sa isang revolusyon. Ang Katipunan, isang lihim na samahang revolusyonaryo, ay kinilala si Rizal bilang kanilang simbolikong pinuno. Nakita nila sa kanyang mga salita ang panawagan para sa aksyon. Bagamat hindi direktang nakilahok si Rizal sa armadong revolusyon, hindi may kakaila ang kanyang impluensya sa Katipunan. Ang kanyang mga ideya ang nagbigay lakas sa kanilang layunin at ang kanyang mga sinulat ang nagsilbing kanilang gabay. Ang impluensya ni Rizal ay lumampas sa kanyang pisikal na presensya. Noong 1876, dinakip si Rizal at kinasuhan ng sedisyon at rebellion. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, siya ay napatunayang nagkasala ng Korte Militar ng Espanya. Noong ika-30 ng Disyembre, 1876,
Sa edad na 35, si Rizal ay pinatay sa pamamagitan ng firing squad sa Bagumbayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park. Ang pagkamatay ni Rizal ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pagkamartir ay nag-alab ng apoy sa puso ng mga Pilipino. Ang kanyang pagbitay ay nagbago sa kanya mula sa isang manunulat at reformista tungo sa isang pambansang martir. Ang pamana ni Rizal ay higit pa sa kanyang kamatayan. Siya ay naalala bilang isang mahusay na manunulat, isang mapanlikhang pinuno, at isang simbolo ng pagmamalaki ng Pilipino. Ang kanyang mga sinulat ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang buhay at mga gawa ay pinag-aaralan sa mga paaralan. May mga monumento na itinayo bilang parangal sa kanya at ang kanyang kaarawan ay ipinagdiriwang bilang isang pambansang holiday. Ang mensahe ni Rizal ng kalayaan, katarungan at pagmamahal sa sariling bayan ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon. Ang kanyang mga turo ay patuloy na gumagabay sa Pilipinas tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang buhay ni Jose Rizal ay maagang winakasan, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy nagbibigay inspirasyon. Siya ay isang patunay sa kapangyarihan ng mga salita, ang kahalagahan ng edukasyon at ang hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino. Ang buhay ni Rizal ay isang paalala na kahit sa harap ng kahirapan, ang isang tao ay maaring gumawa ng pagbabago. Ang kanyang katapangan, talino, at hindi matitinag na pagmamahal sa kanyang bayan ay nagsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon. Pinaparangalan natin si Rizal hindi lamang sa pamamagitan ng mga monumento at holiday, kundi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga halaga at pagpapatuloy ng kanyang laban para sa isang makatarungan at malayang Pilipinas.